Salamat gid ladies, magatindog kita tanan. Kantawang doxology. Praise God. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magapamati kita sa ambanon sa choir.
To the regions beyond. Munang title sang banon. I hope those those who are following our broadcast or our online nga mga foreigners could understand the song. Kay may nagasunod sa aton nga gusto nila English. Tiligay nun, maintindihan man nila, no? Mangkot lang sila, interpreter nila, no? Sige. So, salamat ta sa Ginoo nga padayon ang aton nga ministry sa choir. When you are singing in the choir, you are giving the message. Diba? The message of God. So, the message of the song is also the message from the Word of God. Ang kinalain lang kay kinakanta na iya mo, may tono. So, kung nagapamati ka sang banon, sang nga ginadala sang choir, nga ginabase sa taman sa kasulatan, muna diferensya sang mga kanta balang ginatawag nga hymns kag ano na gani ning mga praises bala. So ano gani nang isa pag term, mga choruses, no, mga praise songs. Anong diferensya sa hymns? Ang mga hymns nagapahayag ina sang pagpasalamat naton sa kaluwasan na ginatag sa Dios sa aton. Amo nang himno bala, kapahayagan sang ginhimo sa Dios nga kaluwasan. So ang hymns, that is also an expression of thanksgiving to God for the salvation that we have from Him. While praise, ano na panawag, praise and songs of praise, nag-aambali na may kang tanan sa pag dayaw sang kagamhanan sa Diyos. Okay? So, the same thing. Kung nagakanta ka, nagadayaw ka sa Diyos, kag nagakanta ka sa mga hymns, ang mga hymns naton we're all, panawag naton sinaeya, kuha na ining dugay na human nga kanta. So, mga classical classical, magsiling classical gani, it underwent several processes nga natistingan na, pero ining mga kanta, yung mga choruses, bago lang naging compose. Okay? So, composers like Fanny Crosby, nga isa kababae nga bulag, nga nag-compose ang kanta, nga mo nang inakanta naton subong na pamatudan, nga to si Fanny Crosby, bisan bulag siya, nakaubra siya sa mga bahanon, nga nagadayaw sa Diyos, sang iyang nga hinimuan sa kabuhi sa isa kabulag. Fanny Crosby bala? Anong kanta niya ang gin-compose para sa aton? To God be the glory. Kabalo ka muna, ang kanta, ang nag-compose na, bulag. Huwag kakita, kapawa. No? Ang nagakanta, ang gintagaan niya sa nagakanta, mga ning makakita. Ano pagid nga mga famous songs ni Fanny Crosby? When I See Christ. When I See Christ, bala? Bulag mo na nag-compose. Damo siya sa mga ginakompose ara sa hymnals naton na nang kabahid. So isa ka pagpangalagad ni Fanny Crosby. Gintawag sa San Dios bilang bulag. Isa ka bulag, no? Tungod kay nagsala ang doktor sa paghatag sa iya sang resita. Amo na nga nabulag siya. Pero sang ulihi, sang madugay na ang siling ni Fanny Crosby kung tagaan sang Dios ang eyesight abi tagaan sa tsansa sang Dios ang makita, posible nga maprotesta pa sa Ginoo. Kay nga aman kay paagi sa pagkabulag niya diri siya nakaalagad sa Dios sing maayo pa. Kay nga aman siyempre nakasulat siya sa mga ambanon mo. Amo na kita nga mga kauturan, gintawag ginluwas kita sa Dios agod nga mag-alagad kita. That is the reason why you are here today. That is the reason why you got saved. That is the reason why the Lord Jesus Christ died for you. Amo ni nga bulan sang Abril, nagadumdum kita sang kamatayon sang aton Ginoo. Kabalo ka, sa Bible, ang kinadeklarar sang Dios sa aton
that we have to remember His death and His coming again. As a matter of fact, there is no verse in the Bible that we have to remember His birth. Di ba, sila ni Jesus, samtang nagakaon kamo sini nga tinapay, kag nagainom kamo sini nga tagayan, ano kuno hambalya? Ginabantala ninyo ang akon nga kamatayon, kag akon pagbalikliwan. Okay? Ang pagdumdum na iya sang pagkatao sang aton Ginoo, ato na lang na expressions pagpasalamat sa Ginoo nga natao siya sining kalibutan. Pero ang sugo sang Ginoo sa aton, dumdumon naton na iya kamatayon nga aton pagbalikliwan. Nga mo ina ang importante kay highlight sa pagkari ni Kristo diri sa kalibutan ang pagpanginmataya sa krus. That is why if Jesus Christ died on the cross, pagkatapos nga ginpanginmatyan niya kita, ang punto dira amo nang rason kung nga aga alagad kita sa Ginoo. Kay bilang isa ka linuwas sang Dios, ginluwas kita para sa pagpangalagad. Okay? That is why ngayon ang aton nga na tema or ang aton subject for April is all about Christian service, pagpangalagad. Kaya ang aton diri nga punto, no? Ang fondasyon sa aton pagpangalagad kun sa mga filosofi pa. Ang ginatawag naton premise, ang ground sa aton pagpangalagad sa Dios, amo ang pagkamatayon ni Hesukristo. Okay? So, amo na nga siningaga, ang aton nga focus is all about called to serve. Gintawag kita sa pag-alagad. Ang pagtawag sa Diyos sa pag-alagad, it's because naluwas kita. Pila sa inyo na makasiling nga nakabato na kamo kay Jesucristo, naluwas na kamo. How many of you can raise your hand? Okay? That means, thank you. But silingon kung sigurado ka nga naluwas ka na, ang dason nga ginambal sa Dios sa imo, gintawag kita nga mag-alagad. Amen? So, balik ta diliwat sa John chapter 15. Ari dire nga aton nga balasihan sang aton nga tema sa siningaga. Of course, sa nagliga niya Sunday, we also got the message from chapter 15. Okay? Ang focus na to sa nagligad is about fruit-bearing Christians. Alright? So, anong kaangtanan sang fruit-bearing Christian sa pag-alagad? Mga utod, ang pagkamabinungahon sang Kristiyano, isa ina ka transition pakadto sa pagpangalagad. You cannot serve the Lord if you are not growing, if you are not maturing. Di ba? Hindi ka kalagad sa Diyos kung why ka nag-mature. Hindi ka kalagad sa Diyos kung why ka naluwas. That is why John chapter 15 tells us about this. Kag, of course, nabasa ta naman ni sa nagligad nga simana, no need for us to read. But as we go along, flash ko lang sa inyo ang mga verses diri sa John chapter 15. Sili naton in John chapter 15 kabahin ini sa ginatawag naton nga upper room discourse. Magsili ka gani discourse pamulong-pulong bala ni Jesucristo sa iya mga disipulo, sa iya mga disciples before siya itugyan sa iya kaaway. Kabalo ka, si Jesus why dayon nga gin-crucify sa cross. Damo pa sang mga ginhimo sang Ginoo in preparation for his crucifixion. No? Ano ning crucifixion? Sang unaya, ang crucifixion kuan ina capital punishment. Bali sa subong sa aton, diri sa Philippines way tiya capital punishment, di ba? Ano lang sa aton niya, imprisonment. Mayara nga life imprisonment, way man agani ga daw hindi man agani tuod. Kay iban nagakapriso, hindi man life. Ang life imprisonment, ang kalawigon sina gani 40 anyos lamang na. Reclusion perpetua ang ginatawag. So, kung prisuhon ka sa sulod sang 40 anyos, abi na priso ka, edad mo abi 80. Ti ano na lang tuman? 80 ka, prisuhon ka life imprisonment, reclusion perpetua for 40 years. Plan na edad mo kag matapos mo imo nga maserbihan mong kaso mo 130. Buhi ka pa? Diba? So,
Sa iba niya nasyon, may ara sila ya capital punishment, whether it is in the form of firing squad or may ara in the form of lethal injection. Nablang injeksyonan ka, dugay-dugay, huwag ka na. May ara man, iban nga capital punishment, electric, sa electric chair bala. Ha? Panami kay gapongko ka electric chair. May isa ka tao, saling niya saya kumpare niya, pre, buwas, electric chair na ko. Siling sang migo, ya, more power, pre. More power. Hindi ni gross power, kundi more power. Amo na, ang capital punishment, crucifixion. Nga, ang crucifixion, Roman execution ato. Matingala ka mo, nga pastor nga mga Hudiyo, hindi man sila hindi man dapat ang capital punishment sa mga Hudiyo, hindi ba? Death by stoning. Kadumdum ka mo? Ginabato basta mapatay. Tinga nga mga Hudiyo, nga si Kristo ya wa gin bato hasta napatay, nga agin kwan sa iya. Gin crucify. Pati ang mga Hudiyo sa sadto nga panahon, for your information, under sila sa Roman government. So, kung ano man nga mga judgment ngay mo nila sa mga Hudiyo, dapat under sila sa Roman government. So, ang matuman, ang way of execution sa mga Romanhon, kag death by crucifixion. Okay? So, amo ni ko nga, ang si Jesus, ginlansang sa krus. Kag sa paglansang siya sa krus, dito kag ginhalad yung iya kaugalingon para sa aton. But before that, gintipon niya na yung mga gintutunan niya in preparation for His coming death. Para maintindihan nila kung anong ilahimuon in case nga si Jesus mapatay. Kagamo ni nga lagayan sila, dire sa chapter 13, 14, 15, 16, amo ni ginatawag nga upper room discourse dito, gintipon ni Jesus ang iya mga gintutunan sa ibabaw nga hulot, tapos, itamo sa nagligad to, nangugas sa mga tiil sa mga disciples. Tapos, ginambalan niya sila parte sa ilahimuon after nga si Jesus. So, ay na, they have to love one another. Di ba? Amo na hambalya sila niya, magpalanggaan ay kamo. Kapag tapos, siling sang Ginoo, dapat nga, kay ginpadala ako sa kamay, ipadala ko man kamo. So, those are the things that Jesus Christ wanted to tell His disciples. Kag Dras chapter 16, si Jesus Christ nagambal sa mga disciples nga ang pinaka importante sa ila pagpangalagad amo ang balaan nga espiritu. Amo na nga ginatawag ang Holy Spirit dira nga comforter. Comforter, paraclete. Butsilingon alongside with the Holy Spirit is with them. No matter what, kung si Jesus Christ dalon na to sa babaw, ang balaan niya espiritu amo na ang mag-serve nga comforter sa ila. Maghatag comfort sa ila mga problema, maghatag comfort sa mga gumuntang sa ila kabuhi. Amo ning coverage sang upper room discourse. Kag sa chapter 15, which is also very important part of this upper room discourse, all about the allegory, no, the extended metaphor about Jesus confirming Himself to be the vine. Kag ang Father, God the Father, ang relationship bala ginaistoryahan ano ang kangtanan? Ang Diyos nga Amay, kaangay siya nga daw, siya ang tag-iya sang uma. Si Jesus, siya ang vine, siya abing ubas. Ang mga disciples, among mga branches. Okay? And it is expected that the disciples, as branches, they have to bear fruit. Muna ang ginapakilala diri sang Bible. So, amo na yung John chapter 15, ginatawag natin ini nga extended metaphor. Sang last Sunday, na-explain ko na ini. Okay? Kung anong ginatawag nga allegory. Kag kung anong metaphor. Ang metaphor siling naton, comparison ini sang duha kabutang, nga hindi parariho, nga wala ginagamitan sang as or like. Kung may ginagamitan sang as or like, simile, panawag sina, simile. S-I-M-I-L-E, simile, meaning comparison between two different things with the use of as or like. Okay? Pareha na bala, siling naton.
pagsilin ni Jesus, I am the bread of life. Metaphor ina. Gina-compare ako galingon niya sa bread. Siya tao, ang bread hindi. Siya may kabuhi, ang bread wala. Pero ano ang kalintulad nila? Kung ang bread nagahatag, nagasupply sang nutrient sa lawas ng tao kung nagakaon, si Jesus nagasupply man sang spiritual nutrients sa tao. Kung ara ka kay Jesucristo, ikaw ang pagpakabayo sa Diyos spiritual mabaton mo. Okay? Kung nagakaon ko sa tinapay, ang nutrients ng tinapay kasulod sa lawas mo kag amo na nagasustain sa imo. Amo nang kalimbawa. Amo nang natawag nga comparison, amo nang metaphor. So, amo ining metaphor diri, tatlo ka metaphor ang ari makita naton sa John chapter 15. Si Jesus gin-compare ako galingon niya sa grapevine. Ang amay gin-compare ni Ginoong Hesus sa isa ka mangunguma. Kag ang mga disciples gina-compare ni Jesucristo sa mga sanga. Okay? Nga as long nga ang mga sanga gaangot sa puno nga amo si Jesucristo, ang mga sanga makapamunga. Kung ang mga sanga wala na tinluan, waay na tawag nato ng culture, no? Hindi makapamunga maayo. Amo na nga ang mga tanom, ang mga sanga dapat tinluan sila para magpamunga. Amo na ang role sang amay. Kag si Jesus amo ang source sang pagpamunga sa mga branches. Okay? So I hope matag ina. Karon, bilang ginambal diri sang Ginoo nga sila nga mga disciples gintawag sila agud sa pag-alagad. That's why if you are going to look at the choice of Jesus Christ when he chose the 12 disciples, di mo na makita sa Mark chapter 3. Tanawa bladra. Ang pagpili ni Jesucristo sa mga disciples niya, 4 ka rason. Kag isa ka importante nga butang, amo nang gusto ko nga diskubrehon ninyo kag naton tanan. Okay? So, tanawa bala kadali check up pa ang Mark chapter 3. Kay ara dira na pagket kung ano ang purposes, kung ano katuyuan sang Ginoo nga ginpili ang mga disciples. Verse 13. Chapter 3 sang Mark verse 13. And he goeth up into a mountain. Why na mensionar kung nang bukid ni. Nga nagkadto si Jesus sa bukid. Kay every time magkadto sa bukid nagapangamuyo siya. And calleth unto him whom he would. And they came unto him. Verse 14. And he ordained 12. For what purpose? Number 1, that they should be with him. That's number 1. Take note. Number 2, in that he might send them forth to preach. Number 3, to have power to heal sicknesses. And number 4, to cast out devils. Kag sa verse number 15 or verse 16 up to verse number 19, ara dang listahan sa mga apostoles kamo na nabasa. Now, ang point ko amo ni, ano ang katuyuan ni Jesucristo sa pagpili sang 12 ka disciples? Ang katuyuan niya, number 1, para nga mag-upod sila sa iya. Una gid. For what purpose? Mag-upod sila kay Jesucristo para trainingon ni Jesucristo. Ano ang bot silingon kung i-train sila? Ang bot silingon, trinon sila para nga mag-alagad. Ang una nila nga himuon, nga pagpangalagad, mawali ang pulong sa Diyos. Dason, ngamuyo, nga mag-ayo ang masakiton. Kag, para nga magtabog sa mga demonyo. Amo ning 4 ka rason. Bot silingon mga kauturan, nagtawag si Jesucristo sa iyang mga disciples sa katuyuan nga sila gamiton sang Ginoo para nga mag-alagad. Para nga damo ang mga tao madala sa tiilan sang Dios. And I do believe, kung wala gingamit ang mga disciples, why man ta subong nakakilala sa Ginoo? Nga
Kay paagi sa mga disciples ni Jesucristo, naglakat sila kag nagwali sa maayong balita, kag atong nalambutan sang pulong san Dios, nagpanugid man sa iban, nagwali man sa iban, kag nag-share sang word of God hasta nalambutan kita. Silingon, ang natabo, ginluwas sila, ginpili sila para magpangalagad sa Dios. Amo man na kita. Amo na ang rason kung ang siling sang Biblia diri sa John chapter 15, ang isa lang ni kapunto nga himo sila sang Ginoo nga mga disciples purposely para mag-alagad sila. Kag kita naman nga nakakilala sa Ginoo, ano panawag mo sa kaugalingon mo? You are also a follower of Christ, di ba? Ginpaansap ta kamo kay na kung sino sa inyo Kristiyano na. Silingon, kung ikaw nakabato na kay Christ nga imo Savior, you become a follower of Jesus. And when you become a follower of Jesus, what is the work that God wants you to do? Of course, to serve. Amo na nga may mga essentials for Christian service. Magsiling essentials, mga kinahanglanon. Diba? Sa mga, kung chef ikaw managluto, may mga kinahanglanon ka, antes ka magluto. Mga panakot mo, anong lulutuon mo, ano ang imo preparahon, amo na mga essentials para nga magnami imo pangluto, di ba? Ano ang kinahanglanon mo para magnami ang imo trabaho? May mga essentials. Amo man na sa aton pagpangalagad sa Dios. Kung Kristiyano ka na, ano mga kinahanglanon mo? Ari, ginatuduan kita diri. Number 1, siling ni Jesus, you have to abide with me. Muna number 1, gid, abiding. Anong po silingon sang abiding? Personal and intimate relationship with Jesus Christ. Tanawa bala ang John chapter 15 verse 1 to 8. Sili ni Jesus Christ niya, abide in me and I in you. So mutual. Diba? Mutual relationship. As you abide in Jesus, sili sa Bible, Jesus also abides in you. Kung nagapabilin ka sa Ginoo, ang Ginoo man nagapabilin sa imo. Amo na kung sa English pa panawag na mutual. Mo silingon, may ara bala ang duwa kamo nagainsaktuhanay. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Sila ni Ginoong Hesus, if the branch, a branch cannot bear fruit of itself if it is separated or disconnected with the vine. No more can ye except ye abide in me. Meaning to say, it is very clear that Jesus Christ said, unless you are connected with the vine, you will never bear fruit. And next verse, sila ni Jesus, I am the vine. You are the branches. Ara, ging klaro ya. Sila ni Kristo, ako amoning puno, kag kamo, sinong nitumod ya? Mga disciples. Kamo ang mga sanga. Kag kung nagpabilin kamo sa akon, sila ni Jesus, and I in you, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. So, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ang isa na, hindi na ya kaluwasan ang inistoryahan tadi. Nga subong isa ka branch, ihaboy ka sa, o silutan ka sa kalayo sa impyerno. Kuno ay ka pamunga. No, it does not mean like that. Amot silingon diri, kuno ay ka nagapamunga nga tumuluo ka ang imo life, no? It's not as useful to the Lord. Hindi ka mangin mabinungahon sa Dios. Ang isa da apunto, and men gathered them and cast them into the fire. Ano na? Ang Diyos ang mga tagbong sa imong kalayo, hindi. Siling dire, and men gathered them and cast them into the fire. Ang iba interpretation na gasiling, this refers to your testimony. Kung Christian ka, tapos you are not growing, you are not bringing fruit to the Lord, your testimony is being,
is being trampled by men. Ang imo nga testimony, ang imo kabuhi, nangin hindi kalamutan sa tubangan sa Dios. So, amo na ang kahulugan sina. Why na nagakasayuran niya nga dula ang kaluwasan mo? We are not talking about salvation here. We are talking about service. We are talking about life, di ba? Kung paano ka nagakabuhi ang Kristiyano. So sila ni Jesucristo, kung ay ka nagakabuhi o kung ay ka nagapabilin sa iya, you're cast forth as a branch. Malayo ang imo kang tanan sa Ginoo. Kag ang mga tao magapakahuya sa imo sa mga ang testimony mo manging kaluy-anan sa tubangan sa tao. Verse 7, if you abide in me, apang kung nagapabilin kamo sa akon and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung nagapabilin kamo sa akon, kag ang akon pulong nagapabilin sa inyo, kung anong inyo ginapangayo, kung anong imo pangamuyo, ginasabat sang Diyos. And look at verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. What happens when you are bearing fruit, sila ni Jesus? The Father is glorified. If you are not bearing fruit, what happens? Your testimony will be, your testimony is not good in the sight of man. Okay? Kaluy-anan sa tubangan sang tao. So, magsining ka ganing abide, simply speaking, to keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. Amo nang natawag nga abide. Kung sa iligay nun pa, magsilang magpabilin, nagapadayon ikaw sa pagpakigbahin, pagpakigupod kay Jesucristo, kag ang kabuhi sang Dios amo na naga-work sa aton nga mga kabuhi. Ang resulta nagapamunga kita. Munang pabilin nga ginatawag. Paano ka magpabilin sa Ginoo? Paagi sa imo kusog, magapabilin ka sa Ginoo paagi sa epulong, di ba? Magapabilin ka sa Ginoo paagi sa pangamuyo. Amo na 'yon kinanglanon sang Kristiyano mo ni. When we study the word of God, kung nagabasa ka balasang naga-Bible study ka, nagatuon ka sa pulong sa Diyos, anong kalamtanan sa kabuhi mo? Ang Ginoo naga-istorya sa imo. Kangay nga ang Ginoo, kung nagatuon ka sa pulong niya, kangay ang Diyos nagambal kung ano sa imo. Amo na nga kung ang Kristiyano ay nagatuon sa pulong sa Diyos, paano magpakigambal ang Ginoo sa imo? Alang-alaman nga makita ang bituon kag hindi gani kung ano-ano to nga mga milagro to. Ang Diyos ay hindi mo na. Ang Ginoo naghambal sa aton paagi sa epulong. Anong kang tanan sila kung nagapangamuyo ka? Kung nagapangamuyo ka, you have to understand that you are communicating with God. So, ang communication, symbiotic. Kung nagatuon ka sa pulong sa Diyos, anong matabo? Ang Ginoo pakigambal sa imo. Muna nga kung nagabasa ka, masiling, ay amo gali ning katuyuan sa Dios sa akon. Amo gali ning buot silingon sa Dios sa akon. Pero kung nagapangamuyo ka, ikaw nagaistorya sa Dios. Di kundi ang inyong relationship sa Ginoo mutual, di ba? Amo na nga siling ni Jesus, pabilin kamo sa akon. Ang buot silingon dra, kung nagapabilin kamo sa Dios, padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios kag sa mga buluhaton sa Ginoo. Amo na nga kung Kristiyano ka, hindi lang ka basa ka sa pulong sa Dios nga istorya ang Dios sa imo, sa mga buluhaton sa Dios ara ka, kay nga paagi sina you are abiding with the Lord. Kung nagapangamuyo ka, you talk to God. And that's still abiding. Bla? Balikato bla. Ano nga balsang ang Ginoo kay na kay siling sa Bible dira as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in me, no more can ye except ye abide in me. So abiding is very important. All right, so kadto kita mga kauturan,
Ang pagpabilin gali sa Diyos, indispensable. Ano na sa English ang dispensable? Kinanglanon gid vital. Kanotis ka mo sa mga pasyente, pangitaan vital statistics, di ba? Ano mga vital statistics kon sa isa ka tao? Kunara sa ospital, number 1 nga tanawon mo ang iya pulso, di ba? Ang heartbeat kay vital signs ina. Kung ang pasyente ang iya karon nga heartbeat pirti na kahinay, tapos ang iya nga blood sugar masyado man kanubo, anong palatandaan na nga ang pasyente daw kadelikado? Pila gani ang normal nga blood sugar sa lalaki 100 ko ano 110 or 100 but sino ding nurse nga kabalos na ang babae gali kag lalaki di para riyo no ang aton nga blood sugar nga level subot silingon kung magnubo na there's something wrong. Amo nang vital signs, di ba? Anong mga vital signs nga isa? Grabe na. So, amo nang essential, ginatawag, indispensable. Kinanglanon. Amo nang ang abiding nga ginatawag, kinanglanon ina nga mangin effective ang imo nga pag-alagad sa Dios. Kung ang Kristiyano ay nagapabilin sa Ginoo, something wrong. There's a question mark. Nga way ka nagapabilin sa Diyos. Number 1, way ka nagapangamuyo. Number 2, way ka nagatuon sang pulong sa Diyos. Vital signs. Nga ano, something is wrong sa sinang Kristiyano. Hindi mo na makita ng simbahan. Vital sign. Something is wrong. May spiritual kuwan na siya, malady. Amo na nga sila ni Jesus. Mga kauturan, sa mga disciples sila niya, mga disciple, you are a branch. As long as you are abiding in me, you have to expect that you are going to bear fruit. Pero kung wala, ang kaangtanan mo sa akon, sa puno, daw hindi na, something is wrong. So, amo na indispensable. Vital. Very vital. Kung hindi ka na kung something is wrong sa life mo, delikado. Di ba? You're on the verge of backsliding. Matingala ka. Naway na ko gana mga muyo. Do ka bugnaw na ko sa Ginoo. Magbasa ko sang Word of God o kung mamati ko, daway na ko gana. I am no longer excited about it. Kaya kabalo ka, kung ang imo connection sa Dios very close ka sa Ginoo, you are always excited. Di nga way na excitement sa kabuhi ko. Something is wrong. Do pare balaga ka pagkaon bala. Kung way ka na gana magkaon, sisaon mo. Anong diferensya? Sa pagkaon o kung sa akong taste? Mayroon ko isa-bisa na ko namin sa pagkaon, kung ang imo taste buds, di ba? Anong katabo ng isa sa atong taste buds? May kuha na da? Anong panawag sina? Mayara da nga naga-barabala sa imo dila. Hindi, dila ta. Reading taste buds ta. So kung ay ka nagana magkaon, bisan na pa namin sa pagkaon, something is wrong sa imo yung taste. Mumana. So sila ni Jesus, it's always indispensable for an effective service. Ano pagid? Ano pagid yung secret sa prayer ta? Sila ni Jesus, if you abide in me, my words abide in you. Kita mo? Mutual, no? Kung nagapabilin ka mo sa akon, pamuyo ka mo. Kagang pulong ko nagapabilin sa inyo, you are reading my word. Ano ang balya? You shall ask what? You will, and it shall be done unto you. Sikrito sang effective nga prayer. Gusto mo nga ang imo pangamuyo efektibo? Duha ka bagay kinanglanon. Amo na sila naton vital, very vital. Pabilin sa pulong sa Diyos, pabilin sa pangamuyo. Two-way communication. Bisan sa aton, sa inyo nga mag-asawa o kung sa inyo relasyon sa panimalay,
Kung wala na kamo nag-iistoryanay, what's wrong with that? Palabanan, miscommunications. Kung ang mag-asawa, wala nag-istorya, something is wrong. Diba? You can guess what's wrong with that couple. Why sila istorya? Nga Cold War. Di kung wala na kamo relationship nga matadlong, hindi na effective ang inyong communication. So, ang sekreto sa effective prayer is abiding. Amo nang John chapter 15. Kung nara ka kay Jesucristo, believer ka, you can love your fellow believers and you can witness other people. Okay? Now, kadua, loving obedience. First, ano ang mga essential sa isa ka epektibo ang pagpangalaga naton sa Diyos? If you expect your service to the Lord will be effective, dapat you are abiding in the Lord. Nagapabilin ka sa Ginoo. Number 2, natawag ini naton nga loving obedience. Ano ang balin Jesus sa John chapter 15 verse 9 to 14? Sila, as the Father hath loved me, so I loved you, continue ye in my love. Verse 10, if ye keep my commandments, ano ko no? You shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, sila ni Jesus, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth, sila ni Jesus, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Sila ni Jesus, sugod subong, hindi ta na kamo tawgon nga servants. Tawgon ta na kamo nga friends. Anong diferensya sa servant kag friends? Kung ang servant mo, kung ikaw may servant, sa una sa ila panahon, hindi sila makakommunicate kung ano ang ara sa ila servant. Lain ang level mo. Pero sila ni Jesus, tawgon ta kamo nga friends. Kaya nga, kung friends, ka-level ka mo, ang may mga sekreto nga sa friend mo lang ginahatag, di ba? Gisa may ara pagani nga daw ka sensitive nga mga bagay nga friend mo pa kabalo. Ang iban way pa kabalo, ang iban nga miyembros pamilya mo ay kabalo, pero nakabalo na tong friend mo. Nga aman, may mga bagay yung gisa nga sa friend mo lang ma-relate. Anong buot silingon ni Jesus? Ang kinanglanon sila ni Jesucristo, para nga mangin maayo ang pagpangalagad mo sa Diyos, dapat kita may ginatawag nga loving obedience sa Ginoo. Okay? Anong loving obedience, Aryo? Anong buot silingon sini? Ang loving obedience na tawag is not a burden, but rather a joyful response to God's love and a way to show our affection for Him. But sila yun kung nagasunod ka sa Diyos, palangga mong Ginoo, why na ang epekto sina, you have to obey God. You can love, may hulubatong sila, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, when you love somebody, there is always the corresponding effect. Ano na? Loving obedience. If you love God, anong rason? You have to obey. Balangga mong Ginoo, muna ang response mo sa Diyos, obedience. Okay? Ano pagid? Ang true obedience comes from a place of faith and trust in God. Nga nagasunod ka, nga nagatuman ka sa Ginoo, kay gasalig ka sa iya. May pagtuo ka. Rather than fear or sense of obligation. Ari pagid, it is not a duty, but a privilege. Amo nang kung palangga mong Ginoo, kung nagatuman ka sa Dios, hindi na iya duty, kundi privilege mo na. Okay?
A way to express our love and gratitude to God's grace and the sacrifice of Jesus Christ. Ano pagid? As our love for God grows, so does our desire to obey His commands. Sa nagatubo ang imo gugma sa Dios, ang imo desire sa pagtuman sa Dios, nga yasugo nagatubo man, leading to a deeper relationship with Him. Amo na nga siling niya sa John 14:15, if you love me, siling sang Ginoo, anong resulta? Keep my commandments. Kung palangga nyo ako, siling ni Jesus, sunda ang akong sugo. Amo nang kinanglanon sang Christian. If you want to serve the Lord effectively, there should always be loving obedience. 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Okay? May nabasahan ko da nga passage sa Luke chapter 14, verse 15 to 24. But kabasama ka mo da. It's all about the certain man nga nag-invite siya sang mga tao nga sa pagpanyapon. Okay? Bala sa verse 15, sila sa Bible. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Nag-invite dira ang sinalusalo. Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. Gin-invite, may isa ka tao nga naghiwat sang panyapon. Pagiging pang-invite, no? Ang kaluwasan sang Ginoo nga gina-offer blood o kaangay man sina. No? Gusto san Dios nga ang tao balang palapit sa iya. Do kaangay man balang maghiwat siya sa sinalusalo. Kundi usually kung may mga importante kita nga mga activities, nagahiwat kita sa mga fellowship lunch or dinner for that matter. Anong purpose? Ng kalabanan nga may mga kaon-kaon, no? Nga may mga activities simbahan nga may kaon-kaon gid. Anong purpose? Para nga maka-gain kita sang fellowship for each other. Kaya man kung nagakaon ka mo, galing kiti, depende sa imo kung nagakaon kay ng puno-puno kay bilang baba. Nang bira-bira kay bala. Ang kaon balay nga daw ka-social, amo nang nami. Ina bilang hindi kaya dapal nga tudo. O kita akong iban kung nagakaon bala daw ay nagidbuas bala. Kung nagakaon ang may orostorya bala jutay, di bala. Anong purpose ng may kaon? Para maka-orostorya ka mo, lawig, kag maka get in touch ka sa iban. Ano na? Building connections with one another. Kaya kung ay kaon, tapos sang activity, palauli dayon, way ka mo istoryanay, amo na sa church, may ginatawag kita nga fellowship. Nga that is building relationship mo. Amo na nga, siling sa Biblia, ang kaangtanan ta sa Dios daw kaangay sina. Nga rata gina-invite sang Dios sa isa ka sinalusalo. Gusto sang Dios ang tao makakilala sa iya. Gusto ni Jesus Christ ang mga tao makakilala sa iya, maka-experience siya sang kalipay upod sa Dios. Amo nang idea dira sa ginatawag nga Great Supper. Di karon nag-extend sa invitation dire. Pag-extend invitation sa mga tao, 3 man ka tao nagbalibad. Anong balibad sa isa? Sila sa verse number 18. And they all with one consent began to make excuse or excuses. The first said, anong excuse niya? I have bought a piece of ground. Hindi ko nakakadto kay nagbakal ko bago nga duta. Ti gusto ko tanawon to anay. Ti excuse lang ko. Grabe ang balibad, no? Ano ang insakto man ang balibad? Sila hindi ko maka-attend. Kaya nagbakal ko duta, ti tanawon ko pa to. Ano na nga balibad? Justified. Nagbakal ka, huwag yung pagaling nakita. Balibad gani. In-invite siya ma-attend mo. Sige na, dali na ka mo, attend ka mo.
Daw kaangay man na gina-extend sang Dios bilang kalawasan sa tao, no? Kung ikaw, invite ka man sa tao, attend Bible study bala. Dali, kamo, attend ka mo. Hindi bala, daw balibad. Miga, attend ka mo sa Sunday, attend ka mo sa church. Iban gani nga, membro sang simbahan, ginagda pa, ha? Brad, simba ta sa Domingo. Gisa balibad pa. Diaryo, unaya balibad, ano? Hindi ko ka tambong kay nagbakal ko duta. Yang himuon ko, kantuon ko pa to, bo ano, abi ka natabuan gid nga nagbakal ko duta mo. Ti kantuon ko pa to kay tan-awon ko pa. Ano na da? Illogical. Mabakal ka duta, ha? Way panalantaw. Balibad gani. Ikaduha nga balibad, ano? Sa verse number 19, another said, I have bought 5 yoke of oxen. Nya nakabakal ko blasang 5 ka bilog baka. Kag malakat ko, kag dason, kuan ko pa ni, testingan ko pa ni. Kung bala, pwede ni maarado. Ari pagid ang isa pagid ka illogical nga rason, no? Nagbakal ka, sang baka nga paray arado, ay pagalit na balaan kung bala, pwede maarado. Balibad gani. Ikatatlo nga balibad, ano? Ambot kung justifiable ni. Siling sa verse 20 niya, another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Tinsakto na. Nya, hindi ko ka-attend kay bago lang ko nakapangasawa. Kung bago ka pala nakapangasawa, hindi ka gid maka-attend. Another balibad gani. Mahilubaton nga siling kung gusto, maraming paraan. Pero kung hindi gusto, maraming dahilan. Damo sa mga tao, kung nagaron mo sa Ginoo, damo balibad. Hagaron mo sa Bible study, damo balibad. Hagaron mo sa prayer meeting, damo balibad. Hagaron mo sa church, damo balibad. Nga, ano ang bottom line sa tanan? Ang heart, wala sang ginatawag nga gugma. Correct? Kay kung may gugma ka, may gana ka. Garabla sa birthday. Mari, ining invited ka sa birthday, lakatato. Sila Mari, ha? Subungged? Oo, Mari. Boga pang laba ko, pro, sige lang, biyaan ko lang nanay. Balik ko lang karon. Pro ga pang laba na, hindi ka na, isa ga, kuan bla, galuto, o kung nagagawa pamalansa, Mari, dali di kayo invited ka to ni Mari, kuano, sa ilang birthday, oh. Tuod, Maria, invited ko? Oo, Mari, kata. Ay, kapamalansa ko. Sige lang, biling ko lang nanay. Ang isa, waya pa na hukas. Ang plansa. Delikado pa. Pero kay ti, birthday to mo. Di ba? Anong bot silingon? Ang liabi, radio. Kung may gana ka, bisan ano, pwede mo na may mo. Ari may pamangkot. Job bala or ministry? Hindi ka mo sa ministry, no? Ministry para sa Ginoo, di ba? Ariho, ang pamangkot. Paano mabalaan nga job ni? Or trabaho ni? Or ministry ni? Huwag ko kasi nga lain ang job, lain ang ministry. Ang ginambalan di, paano ma-differentiate ang job kag ang ministry? Okay? Siling sa number 1, if you are doing it because nobody else will, it's a job. Kung kinahimo mo na tungod kay wala sa may mahimo sina, trabaho na. If you're doing it to serve the Lord, it's a ministry. Kung ginahimo mo na kay sila mo himuon ko ni kay para pag-alagad ni sa Ginoo mo, ministry na. Kadua, if you will do it only so long as it doesn't interfere with other activities, it's a job. Kung ginahimo mo na nga wala laman sang nagasablag sa iban mo nga buluhaton, trabaho na.
if you're committed to staying with it, even when it means letting go of other things, it's a ministry. But silingon, kung isa ka bagay, ginahimo mo nga hindi malama ka sa vlog sa iban mo nga buluhaton, trabaho mo na. Pero kung may mga commitment ka, bisan may obra ka, i-let go mo lang, kay para lang sa isa ka bagay, nga ginatanaw mo para sa Ginoo, it's a ministry. Prebla kagabi, example ko lang to kayo na, nga nag-contact si utod naton Maribik, kay Miss Kalias, gabay study kami. Gabi na to, mga lapat na to, lasotso. May pangmuyuan, mga muyo kay Miss Sakustan. Sila namon, tapos Bible study, kadto kami to. And then we stay there for, hindi manggid guro lawig, almost, way man talok lambot sa kauras. Pero kay gabi na mo. Tiya mo na blasiling naton, sa buluhaton sa Diyos, way niya kanahan blasan time, di ba? Kung isa ako magsiling ka karon, oh hindi ko kadto kay gabi na ni. Mapaway na ko, di ba? Lapaw na ni sa akon. Time. Muna sa mga kilala ko lang ang mga Amerikano, sa mga Amerikano kung ang ilayang bisan pastor dito sa Amerika, bisan pastor pa, inalan ang time nila respetuhon sa iban. For example, kung lapaw na sa time makaserve sila, hindi mo na sila madali-dali. So, pero sa iban nga, ang time niya, for example, 8 hours lang. Kung magsobrada daw, medyo hindi ka na nakapangabay sa iya, kaya lapaw na mo. Amo na yung obra. Kung nag-obra kaya, 8 hours lang, di ba? Pero kung ministry, wala na limit ya. San gabi na, katuon mo, nga, ministry mo. Amo nang bot silingon sa ministry, mga kauturan. Kung nag-aalagad ka sa Diyos, it takes sacrifice on your part. Amo na kung Christian ka, hindi kasi uran niya yung sitting pretty ka lang. Nga kung kinanglanon nga mag-sacrifice ka para sa Ginoo, himuon mo na. Nga it is part of your ministry. Nga it's because of your loving obedience to the Lord. Gintawag ka sang Ginoo nga mag-Kristiyano ka, gintawag ka sa Diyos sa pagpangalagad. Tiyara karon kay gina-require ka sa Diyos magalagad, hindi ka. Amo nang natawag loving obedience. Amo nang kulang kung isa sa mga Kristiyano, hindi na ako balik sa akong Domingo sa hapon kay kapuyan ako. Hindi na ako kay sobra na gatin ako prayer meeting, gatin ako Domingo sa aga, gatin pa ako Domingo sa hapon, may mga activities pagin sa church, daw sobra na, basi kon sobra na ko sa langit sini. Amo na, sobra sa langit. Ano pa gini katatlo? If you do it because someone says it needs to be done, it's a job. If you do it because you are convinced it needs to be done, it's a ministry. Amo na ang kaapat, if your concern is success, it's a job. If your concern is faithfulness, it's a ministry. So amo na ang diferensya sang job kag ministry mga kauturan. So you have to examine, ano nang ginaobra mo? Is it only a job or is it a ministry? Job man na, okay man na. Pero sobra, dapat kung trabaho, sobrahan mo. Himuon mo na ang ministry, ang job mo. Para nami, tubangan sa Diyos. Hindi lang magkuntinto nga job lang ni. Magsiligat job may limit lang na. Basta lang ko di. Kaya sobra na ni. Kay 8 hours lang ni. Kita mo sa mga job na, overtime na yung iban niya. Magsobra ka 8 hours, overtime na. Extra pay na. Kunara ka sa likuton sa Diyos, ang extra time, why na extra pay? It's still part of your ministry. Amo na nga, bisan magabihan ka na, why na niya limit ang bulaton sang amo na isa ka pastor yan, hindi na 8 hours ng obra lang. Ang pastorya, sobra na hindi lang na 8 hours, bisan gabi, kung tawagon ka, if it requires somebody nga makaserve ka, you have to do it. Why? Because it's a ministry. Same as true with us, mga kauturan. Anong kinanglanon ta para nga ma-comply ta ni? Loving obedience.
If you love God, you obey God. Okay? Lastly, ari, sila ni Jesus, ari pagid ang ikatatlo katapusan. Ano to ganing number 1? Sila niya, importante para maging effective ang pagpangalagad mo sa Diyos, dapat nagapabilin ka sa Ginoo. Ikadua, dapat kung maging effective ang iyong pagpangalagad sa Diyos, dapat may labing obedience sa kasing-kasing mo. Nga, palangga mong Diyos. Nga palangga mong Diyos. Kay ginluwas ka sa Diyos. Di ba mo na aton premise? Mo ginapirmi, tapirmi mabalik. Nga palangga mong Ginoo. Kay ginluwas ya ka mo. Oh, sige. Fruit bearing. Ano ang isa pagid ka paagi nga mangin mabinunga, nga mangin effective ang aton pagpangalagad? Kon ang Christian naga pamunga. Okay? Amo na sila ni Jesus, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth what his Lord doeth, but I called you friends. Amo ni kay nang hambal ko bala? Kay sila niya dire, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, fruit bearing. Amo ning kinanglanon, para may effective ang imo pagpangalagad, nagapamunga ka na nga Kristiyano ka. Okay? So, anong resulta sang fruit bearing? Are, tagaanta ka mo sang ideya. Sa New Testament, ang fruit nag-reveal sang ano? Number 1, the fruits of Christians, ano? Pangdaog sang kalag. Na, muna siya. Sila isang Bible, now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I propose to come unto you, sila ni Pablo, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Kag-ari pagidambalya sa John chapter 4 verse 31 to 39. Amo ning ginatawag nga effective evangelism. But silingon mga kauturan, kung fruit bearing pagambalan, kung nagapamunga nga Christian, ang bunga mo naga-share ka sang word of God. Ang pag-share mo sang word of God, panawag sina winning souls for Jesus. Muna sila ni Jesus, bala sila niya, there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. So, ara, effective evangelism, amo nang bunga sang isa ka Kristiyano. Okay? Naga-share siya sang word of God sa iban. Amo na kita nga mga Kristiyan sa ang pag-share sang word of God, that is the fruit of the Christian. Muna sa aton mga gatherings, no? Sa inyo nga mga fellowships, dapat ang word of God gina-share. Hindi lang na yan magkinalipay, kamo magkinadlawanay, kamo nga nagatubangay da. Kundi importante nga ang word of God gina-share. Diba? Kung may mga friends ka, share the word of God to your friends. How many years ka nga nag-Christian? Ang pamangkot, may tao na nga na-sharean mo sang word of God? Kaya kung nag-share ka sang word of God, kag naluwas sa isa ka tao, that is your fruit. Ano panawag sina? The fruit of a Christian. Pura sa mga kahoy, kapamunga. Anong bunga nila? Kundi amo man sahi sa ila. Di kung Christian ka, anong bunga mo? Kundi pareho man nga Kristiyano, makilala ya ang Ginoo. Di pamangkot, how many years ka na Christian? Was there someone nung nakashare ka sa word of God? Why pa? Think it over. Okay? Ano pa number 2? The gift of, the fruit of giving. Ano nang the fruit of giving? Ang desire sa paghatag. Pag-share. Siling dire, not because I desire a gift. Sila ni Pablo sa mga taga-Philippians. But I desire fruit that may abound to your account. Ang isa ka Kristiyano nga nagatubo, no? Nga naga-fruitful, may natagon. Kung may natagon ka, that means, ang isa ka Christian, anong palatandaan sina? Naga-effective ang iya pagpangalagad sa Diyos. Okay? Next, number 3. Anong bunga? Holiness and obedience. Anong fruit unto holiness?
Ambot silingon siya na, nagakabuhi siya nga matadlong sa tubangan sa Diyos. Number 4, the fruit of the lips. Ang ginapangambalya, nagahimaya sa Diyos. Okay? Ano pa gid? Number 5, the fruit of the Holy Spirit ara sa iya. Ano na? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Masiling ka, Pastor, yaman na sa Holy Spirit. If you are a Christian, inang fruit of the Holy Spirit is manifested in you. Kung nagapabilin ka sa Ginoo. So, conclusion, siling naton, we are saved to serve. Ano siling sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10? Siling sa Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Siling sa verse 10 katahom, for we are His workmanship. Ambot silingon sina, kita ang obra sang Diyos, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amo na mga utod, ginluwas kita sa Diyos sa pag-alagad. Anong ginimo niya sa aton? We are the workmanship of God. Magsiling workmanship, ano na sa isa ka English term? Masterpiece. Ang Kristiyano, masterpiece kita sang Diyos. Naluwas kita, ginhimo kita nga masterpiece ang Diyos, kita ang paborito nga mga katawan sa Diyos. Para ano? Unto good works. Para sa paghimo sa mayo. Munang kaluwasan, hindi ang paghimo sa mayo. Kundi ang paghimo sa mayo, resulta sang kaluwasan nga ara sa aton. That is why, before kita mangin effective sa Ginoo, ginahimo ya kita nga, ginatagaan niya kita sang ideya. Siling naton, what are the essentials for Christian service? Abiding, loving obedience, fruit-bearing. Kabay pa, nga kita nga mga Kristohanon, masapuan kita, nga mangin matutom sa pag-alagad sa Diyos. Let us pray. Ginawa may namon nga langit doon, gapalapit kami sa imo. Naknowledge namon Ginoo, nga wala kami sa mahimo, may mahimo kung wala ka. Apang kabalo kami, napaagi sa imo amay nga langit noon, gina-equip mo kami, ginatagaan mo kami sa mga essentials para nga amon mga pagpangalagad, mangin effective kami. Buligi kami nga magpabilin sa imo, mag-build up sa amon nga closeness, pagkamalapit sa imo, intimate relationship sa imo Ginoo. Buligi man kami nga mangin masinulundon kami nga may pagigugma sa imo. Kag subong man Ginoo, nagapabilin kami nga mangin mabinungahon. Agod nga sa sina ang amon pagpangalagad mangin epektibo. Hindi siya niya tagsa sa amon, kay ning amon pangamuyo in Jesus name. Amen.